DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya, gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras 3 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Salamat mga higala, kumusta may ngapon kaninyo o hinaot pa nga ngatong kahaponon karon na mianam na karon o amot to sa akong ihulagway nga insakto kay murag init magyapon o maghimo-himo tag istorya nga bugnaw na simba ko. Bitaw no, nagpadayon ang kainit sa panahon. Ang ato kainiton matud pa sa mga pagtuon gikan sa pag-asa kay pag-asa ra may makasugilon ni nag-range ang ato degrees Celsius mabot og 40 no, mabot og 40 pero fluctuate kini siya. Karon pag ko kibaw pwede nila ba monitor hourly kada oras ilan ni mahibawan og asata na hiluna asata nimutang pila na ka degrees Celsius agato ang gilukdo nga kainit sa atong palibot. Frankly dinhi sa ato karon sa palibot sa dakbayan sa Cagayan de Oro grabe gyapon ang kainit. Kaganina nga udto nakita nako ang baga nga pungot sa dag-om pero paibog-ibog malanto. Siguro mao na tong ingon nila nga localized thunderstorm nga naaraga pangitabo sa atong kabukiran. And so therefore kita nga niya dinhi sa sentro pahibang no gikan sa atong programang Nuda Biritas nga dili ta magakumpiyansa. Ha? Dinhi na ta sa ato ang pagpadagan sa programang Nuda Biritas. Pahibaw ko lang ni ang programa nga Nuda Biritas inyo laning mabati katulo sa usa ka semana. Kada Lunes, Miyerkules o Biyernes alas 3 ngadto sa alas 4 sa kapunon. Ang akong isugyot diha ninyo pahimudsi ang panahon, no? Kay dili tanan pabati ta sa programa unya ang tanan nga mga diskusyon nato dinhi pulos importante nga mahimo nga mahitabuan ka nining mga butanga or mahimo nga atong mga amiga maoy makasinati sa mong problema kita wala. So dapat mag-sharing ta. Mao na nga naatay YouTube channel sa Nuda Biritas aron sa inyo nga kung pag-review ninyo i-post na diha sa ato sa Nuda Biritas program sa YouTube channel. Mahimo nga inyong paminaw pagbalik unya atong i-share ngadto sa atong mga kaila, mga higala. Gani nagsugyot man ko nga kung gusto mo mag-subscribe ayo og duha-duha sa imong kagulingon. Subscribe ka lang, no? Like and share para makatabanta sa atong mga igsoon, ha? Mo na nang ato ang sabot. Ang pag-open sa YouTube channel sa Nuda Biritas sayon ra ato lang i-type Nuda Veritas CDO. Ako balikon ha. Nuda Veritas CDO. I-open taga diretso na to dito kani unsani kanang magapakita to dito ga marka ang tanang mga episode sa atong programa nga Nuda Veritas. So madali ra ni para sa ato ang mga nagsunod sa ato nga programa unya tabangi lang ko pag paabot nini sa atong mga hingtungdan. Gusto na ko makatabang ko part, no?
kani mo gini klaro nga serbisyo. Mao gini klaro nga serbisyo. So mao na ni ato karon nga pagpahibaw de kaninyo. May hapon subli alang sa antos karon mga panahon na ilabi na ni Ma'am Faye Mondia. May hapon po ni Ma'am Elizabeth Basilgo dapita sa Lumbia. Kana iyang dapit diha sa Lumbia may pagkabungtod-bungtod elevated gamay pero mamaura naglibel sa Pualas sa Baungon. Mamaura na nga libel sila. O akong tanaw ang Lumbia o ang sa Pualas. So kung mag-init ditong dapita sa Pualas, ay init po ditong dapita sa Lumbia. Question lang kung gialirungan ka sa mga mabaga nga punong kahoy, bitaha na. Okay, dito maglangan part. Ang atong contact number sa atong pagpadagan sa atong programang Nuda Veritas para sa inyong mga pangutana, no? 0917-704-3210 o ikaduha diring dapita sa Facebook ang inyong pangutana ato po ng pagatagdon. Ha? Sige. Dito maglangan dirita sa Facebook mga tubang. Ang unang nakapadangat og pangutana niini usas ato mga diehard nga tigpaminaw Septem Virgo. Nuda Veritas Sir Frank naami silingan nga gisumbong 2 months ago tungod sa ilang pag video kay maski ting panggatulog na niabot og alas 11:45 ayha pa sila nangundang. Ako pa kini nga pasensyahan apan sa una ingon siya, no? Apan sa say more. So ato sang iliraw-liraw nato ning mata asa dapit ang sumpay. Dira, ako pa kining gipasensyahan apan sa una apan ilang na pod kining giusab busa misumbong nako sa among landlord na badlong sila o wala na sila magsaba-saba. Mga pipila ka weeks, last night, nag-video kay sila apan hinay na. Pero sa ngalan nga ting pangkatulog na, madunggan gihapon gamay ang sounds busa nibalik nabilar ko. Pwede ko ba na ba silang isumbong sa purok leader? Ani, kay purisyo na sila or direct na lang kung tawag sa presento. Ayaw sa, no? Sa presento, mahimo magyapon. Pero mao magyapon po kang atong kapulisan mo tambag man po na god sa ato laning ako na dango pa sa dito sa kapitan atong ariglohon nato ni nga dili na gini siya mag-usab pa. So ayaw lang sa og ilahos dito sa pulis. Ang akong sugyot, mayo ng imong idea, dangop ka sa purok leader. Okay. Dito pagduol nimo sa purok leader, ayaw limti ang suggestion. Ang akong ipasugyot nimo sa purok leader nga purok, masab itawag na nato mga purok leader. Di masab na matawag natong kapitan, no? Purok kani kuan purok ba? Kung panalitan og di gini sila maminaw sa imuhang hangyo. Pwede ba nga tabangan ko nimo pag-file sa kaso diha mismo sa lupon sa barangay? O kay aron pod nga kun moduol si purok leader dito sa nagsaba-saba nga video kay, no? Pwede nga iya ditong sultian pod ang tagtungod nga og di ni madala ako ning pangunayan pagdala pagsumbong dito sa lupon sa barangay mismo. O aron pod nga bation sila o gamay nga kahadlok o respeto sa katungod sa atong mga silingan kay tingkatulog na manggod. Nakadumdum ko doon ay nangutanan ako mga unsa oras mga tagaw mga kanta-kanta panon sa kagabiyon up to what time kay mahimo maguntan nini nga mahog ta nga nagadisturbo ta sa atong mga silingan.
public resource Silbi, ang uban galingasan, so mag-file sila og kaso diha sa barangay, alarm and scandal ingon na nang gakitabo. So si purok leader pwede nga magpahimangno ngadto mismo sa imong silingan, imong sigbit nimo nga undi ni madala akong pangunayan ni pag-file dito sa barangay kay aron masulbad. Mahimo man magkanta-kanta sila mga alas 7 sa buntag, kanta na din sila. Unya undang lang paniudto, unya human sa paniudto kanta na sab hantod sa alas 10 ang takda sa kagabion. Kanang sitwasyon na murag wa siguro magbuyag nato. Walay magbuyag nato nana kaya adlawan pa mang dako. Pero kanang magkanta tungang gabiin na beyond 10 o'clock, 11:45 na gaundang sa kanta, dili na siya maayo. Disturbo na kana sa atong mga silingan. Ha? Sige, dangop sa purok leader. That's a good idea. Kay kaning mga purok leader karon, uso naman karon nga naay mga purok leader kay himuon ka na sila nga taw-tawo sa mga politiko. Ikaw himo ka na kung purok, ha? Basta ha. Kaning panan sa kay bao ka na panan sa eleksyon. Inana ba? So automatic na siya. Gikan ni Junjun Makas, Nuda Birita sa katapusang hugna rong Simanawha. Kining atong pagpadagan sa programa, hugna ang iyahang na type de hugda. Katapusan tinuod na kay Friday man ron, ha, ugma Sabado. So ang itong programa na magyapon ilabi na ang programang Pulso. So mangutana ko no siya si Junjun, mangutana ko sa kahulugan aning rate of possession. Naay mga rate gyapon siya, ha. Kisab ni si ko ano maldito gini iyang mga pangutana da. Ambot og kisab ay katudlo nimo ni Junjun. Ang rate of possession order na pinakasimple no hubad o pagpasabot para sa yun nga sabto ni sa atong mga tigpamino. Order gyud ni siya. Kanang rate ang but ipasabot na order. Unya wa may lain maka-order except ang korte. Ilabi na kun magasugilon kita or kini may kalabutan na sa pagpanag-iya sa usa ka luna sa yuta. So kining rate of possession order kini sa korte nga nagmando sa katao nga ikaw pwede ikaw nga makahupot o makapanagaya o makapusis sa mao nga luna sa yuta base sa desisyon o order gikan mismo sa hukmanan. So kunaan na kana nga desisyon imo nang ipakita ngadto sa imuhang papapahawaon nga tao nga nakapuyo siguro sa imuhang unsa ni pwesto. Siguro doon ay sumbong, napildi na, so di gyapon mo hawa. So ang imong abogado nangayo og nagmosyon sa korte nga mangayo siya og writ of possession aron nga mao katoy ipakita sa nag-occupy sa usa ka luna or property nga imo. Ikaw ang lawful occupant sumala sa decision gikan sa korte, so it carries with it an order to be issued by the court that eventually ikaw gan nagayod ang tag-iya, balik ka na dito. Mao ka na siya ang writ of possession. Okay? So John, unsa man nasabtan nimo John? Paibaw lang ko John og di ka di nimo masabtan ay mo kauwaw. Ayaw mo kauwa ka na itang maulaw man ko kay mo ka na makini isus lain na ba na Sir Frank kay istrikto ra ba kay na siya gasalig man na siya kay gwapo pagkapinan pag-istorya da. Okay, gikan ni Alfio Arindain. Si Sir Alfio, Sir, init kay dire, kamusta man mo diha? Si Sir Alfio Arindain sa Ormoc City ni siya, no? Siya mainit nga kahaponon Sir Frank o tiyaw mo na daan palagi ko, sugin lang ko sa kahimtang sa inyong dagan sa panahon karon. Aduna ko'y pangutana bahin sa usa ka yuta nga dunay titulo sa CARP.
December 17, 2019 ang pitsa. Pwede na ba kini imong kadyot? Pwede na ba kini ma-donate ngadto sa iyang tulo ka pag-umangkon? Ato ni klarohon, wa sa mga anak. Okay, kung doon na yung mga anak, mao na sila ang order of priority kay kabahin na ba ni sa agrarian reform, no? Nga programa sa atong gobyerno. So mopaingon ni sa atong mga anak. Anyway, donation man eh. Okay. Kung ikaw gyud tag-iya na probahan nga ikaw gyud ang absolute unconditional owner of the property, no? Wala na ilain nga mga kuskus balungos, ikaw na gyud ang tag-iya. Ang pag-dispose sa property is one of the attributes of being an owner of the property. So, ang donation is one form of disposition of the property. So, pwede ka makadonate. Basta wa ka na yung mga tulubagon, wa ka na yung mga obligasyon, no? Wa ka na kanang hunanaon pa, no? Ang feeling nimo ako na gid ni. Ako na gid ni. So, walay makabuot nimo kung ikaw ang tag-iya sa luna sa yuta. Gawas nga kon ang atong i-donate nga porsyon sa yuta dili ato. Dili na mahimo. But kung panalitan ato na, no? Naa may balaod na to attributes of ownership. Ang usana na nga mga attributes, the power to dispose or the authority to dispose. Ang donation or ang pag-donate sa usa ka luna sa yuta, nag-dispose ka sa mong luna sa yuta. So, kana usa sa pagpamatuod nga ikaw mitagaya. Ang ubang attributes para masabtan ninyo kabahin sa pagpanaiya sa butang talang yuta, the power to use. The power to abuse. Naana sa atong Civil Code of the Philippines. The power or the right to fruits. Ang fruits diha, wa na magpasabot nga punuan sa mangga or mga bungas mangga. Ang bot ipasabot na, no? Ang mao nga power nga angay ninyong i-enjoy or the authority to enjoy the fruits. Ang usa sa mga example na kung panalitan do na kay property, nagbutang ka og building, naa kay apartment, imong paabangan ka na sa imong mga tenants, hasta ang dako nga building, commercial nga building, ang rentals nana ubo sa understanding sa balaod, ilabi na sa Civil Code of the Philippines, gatawgon na og fruits. And so therefore, you have the right to enjoy the fruits. Usa na gyapon sa mga attributes sa pagpanag-iya. Kanang the right to abuse, oy delikado na part. In other words, pwede sunugon nimo ang imong property. Abuse naman na. Pero ay lang pag sunog nga pataka ka diha nga basin og mo katay-katay hinon ng kalayo dito sa laing mga kabalayan. Although usa ka na sa imong kagahom katungod kay ikaw may tagaya. So referring back to that question raised by Mr. Alfeo Arindain, sir, maing hapon. So kung imo na gyud, no? Wala na yung mga kew-kew ang gobyerno. You have the right to donate the property. Wa na gilain. Pwede ka na diha. Okay? Sige. Suroy-suroy ni Lebs Mutublang. Nuda Beritas. Sir Frank, ang akong first cousin nakautang og 80,000. Ay, gipalit siguro ni bao-bao ba? Kay tag 80 mil man kuno ng bao-bao. Tinod na. Basin og gipalit ni bao-bao. Sir Frank, akong first cousin nakautang og 80K. O gipabarangay siya og iyang kaso kay small claims daw.
naa siya hearing sunod bulan, dili daw na kaya bayaran ang tibuok amount. See more. Pautan na niya, dili ba daw pwede nga partial na lang iyahang pagbayad kay matud pa sa giingon sa iya nga kung ang korte na magdesisyon kay full amount na gyud ang pagabayaran. Sa mga naminaw din sa atong programa, basta nabaghuan ka mo na ng termino nga small claims. Taon-taon na ni nga balaod part, mga 1990s ni nga gipakanaog sa Supreme Court. Ang tuyo sa small claims, mao nga kung panalitan mangulikta ka sa nakautang nimo, nag-file ka og kaso diha mismo sa korte. I-explain ko lang ang background, no? For your own consumption. Okay? Kaya dili tanan nakasabot na ini. Ilabi na katungwa makapangutang og dili utangan. Kay kini applicable na ni sa mga utang-utang. So, ang nautangan mag-file og kaso sa korte for collection of sum of money. Okay, kaniadto korte na ditso. Kini karon ubos sa policing gipakanaog sa atong Supreme Court, ipaagi ang inyong pagpaningil sa utang sa small claims. Alright. Diha mismo ang rason ngano nga ipaagi sa dito sa small claims aron nga dili mapuno ang mga sinako nga kaso diha mismo sa korte. O gay sinako ng mga kaso puno na wala natin panahon pag hearing niya na. So i-refer ka na sigon sa balaod sa small claims. Alright. Mga abogado ba ang maghawid ni ini nga kaso? Di na kinanglan na ay ipang appoint nini sa korte ng mga mediator. Sila ang mag-referee. Panalitan ako, i-appoint ko sa korte. Mag-schedule din ko og hearing sa small claims. So, panalitan Lunes. Sige, Lunes, may schedule sa hearing. Naana dahil itong nakautang o nautangan. Mag-inatubangay sila without the presence of a lawyer. Kaya kapoy ka na sa abogado, matabi kayo, malangan kayo, no? So, ingon na ang sitwasyon. Kung nun sa may nasabutan dito, i-report ka na dito mismo sa korte katong nag-designate sa usa ka mediator o unsay nakabot nga kasabutan. So, diha mismo sa small claims, pwede mahangyo. Sabot-sabot lang mo. Nga, pwede ba tunga-tunga lang kung magbayad, dili tibo kay itong lisura, oy. Nana ba? Unya ang mediator po, maminaw man na. Maminaw. Ang mediator, doon na po sila kaugalingong panabot. Mura magtinuod ni gisulti o di gidi pamakak. Mutabang po na siya nga, sige na, dawatan na lang na. Unya. So, kana sa mga sunod bayad, nana dayo, no? Pag ingon ni mo nga, kuan lang sir, 2025, ay di na mahimo. Mahingo pong mediator, di man na mahimo. Kadugay ba kayo nana? Within 1 week or 2 weeks maximum period, bayran na mo impasa na. So, naara diha sa level, sa lower nga level, sa small claims, ang ilang sabot-sabot, o kung sa'y masabutan nila, dadon ka na dito sa korte, i-report. Nakuha ninyo. Kitsa po ito yung nangutanan niya. Si Suri-Suri ni live sa Mutublag. Ang small claims na ay mag-referee ni ini. Dili diretso sa korte kay sos. Puno na ang korte bay. Siging kapanikman ng mga ni na atong judge diya kay sana gantuong ang mga file nila, mga papers, mga unsa diha na silang labisa. Uban na di nga ni ma-update nila og basa ang transcript o ang kinitibukan nga proceedings sa korte gumikan sa kadaghan. O niya naa pa ng small claims. So gilain.
gilain. So ang pagsabot-sabot na tunga-tunga o pilay capacity ang the capacity to pay, no? Moingon unya tong kuan na utangan kana siya sir baka kun ay na ang ato ang kuan kanusa ka magbayad o kanusa nimo impasan. Okay, kanang mga nautangan pungot man na. Siya kung sa saad nga mo magbayad sun si mana. Unya man ko tawagan na maiup ang cellphone. Di ba? Oh. Dili na makontak. Isumpong tagig ka. Mao na nang naabot na mo sa small claims. Okay? Sige. Thank you ha. Jud lang ha. Kadyot kay ako panig nawala ko. Ang tinuod na napapas ba? Oh. Noda Veritas. Dara, balikan na to. Kay Burag mauna ni. Ay, gatuyok na mahinuon. Oy. So, kinsa man to si Suroy-Suroy ni Libs mo to vlog ba to? Mo na tong ako nga togo ni mo. Ha? Ino ni mo nga gaw-gaw. Sabot-sabot lang gaw. Sabot-sabot lang nga mao na. Yung na magkakitabo, mo rin magkaya. Aron nga sulbad og di na ta magununa sa problema. Okay? Idod lang ha. Diliing Rodney Rock'n'Rolla. Noda Veritas. Madag-umong hapon. Madag-umong hapon karon diha. Tinood ka? Noda Veritas. Madag-umong hapon Sir Frank. But no sign of rain. Madi ka nakapatungod ka mas dag-om. Okay, di apagid iya pautana. Iya pautana mo ni. Unsay pwede buhaton sa usa ka anak nga manahan og yuta apan ang mga igsuon ani gihimo og diliing tactics aron dili mahatag ang parte sa anak nga nabinlan. Patay na ang amahan niya busa anak niya gipamana. Anak ha? Pero na igsuon kay apan ang mga igsuon sa iyang papa ay ang mga yuan ang gahimog senaryo para dili kini mahatag ang parte sa anak. Unsay pwede niya buhaton kay problema ni sa kauban ako sa trabaho diha sa Kugman. Okay, balikon ako ang mag-sharing na no. Balikon ako pagbasa ang iyang problema. Unsay pwede buhaton sa usa ka anak nga gipamanahan og yuta apan ang mga igsuon mao na abi na kugbugtong anak naam din mga igsuon apan ang mga igsuon ani gihimo og diliing tactics aron dili mahatag ang parte sa anak nga nabinlan. Patay na ang amahan niya busa sa anak niya gipamana. Patay na ang amahan nga busa sa anak niya gipamana. Apan ang mga igsuon na lagi dag igsuon no nang argibyado sa iyahang papa. Kadyot la pasabta lang ko kining gimong nga permirong gi sulti nimo rod nga mga igsuon sa iyahang papa. Siya bugtong anak. Pasabta ko no ko kay imo ra ba ni para mamaayo imong pag-explain sa imong kauban sa trabaho. Unsay pwede niya buhaton kay problema ni sa kauban ako sa trabaho. Pasabta ko no ko kay you made mention na naiskutan nimo mga igsuon. So ang akong understanding mo nga igsuon sa nabinlan sa kabilin sa amahan. Pero nag-mention ka man mga igsuon sa mga igsuon sa iyang amahan. So giipit lugar. No? So ang pangutanan ninyo nini
Ato lang klaruhon sa atong klaruhon kay para nga maayong atong diskusyon may tungod nini. Klaruha ko nun ni Rod, i-text ka to nga imong amigo kauban nimo sa trabaho. Huwatan ako, kung di magaling maka-reply diretso, mahimo Lunes, paibaw ako. O mahimo. Kay kung panalitay, butang talang, bugtong manununod, wa may mahimo ng uban diha. Siya mangyod ang pwedeng manununod. Kung bugtong anak, nabinlan siya sa mga kabilin sa iyang ginikanan. Affidavit lang na of self-adjudication ang gikinanglan sa pagpamatuod nga iya na ang tanang mga property nga gibilin sa amahan. Wa na'y mga outsider nga pwedeng mag-apil-apil ni ana. Affidavit lang. Ang affidavit of self-adjudication, tagaan ninyo kopya ang Registry of Deeds kay para ipamatuod dito nga napasunod na ang mga kabilin unya i-annotate pa gina dito. Okay? Pero kung panalitan ang mga uyuan nga apil-apil, ya sila mo'y gadiliing tactics matud pa sa imoha nga ingon nga pulong, dili ni siya pwede. Oo, dili ni angay sila nga tagdon sa korte. They are totally an outsider, an alien or stranger. They have no personality to claim. They cannot claim, in fact, that they are a part owner of that particular property. Naaman mo, ikaw. Oh, manununod ka man. Manununod ka. Now, para sa kaalaman ng lahat, Tagalog ba? Oo. Kining, kung doon na kamoy property, naamoy mga dako-dako nga kuan. Unya gusto nimo nga mabahinan nimo ang usa ka anak kay paborito nimo, panahon magsakit ka na gina siya pa'y mo alima nimo, sila mag-init og tubig, maglugaw, painom sa gatas, o nana giamuma kagyog maayo, sila pa'y magpalit og maintenance nga tambal. Ang amahan pwede nga maka-donate og properties sa iyahang anak. Walay makapugong kay donation man eh. Basta lang dili maamong ang inyong tagsa-tagsa ka mga legitim. Kuha na ninyo. In other words, kung si Papa nakadesider nga si Junior akong binlan, mag-donate ko, labi-labi ni kabuutan, maglabad ako ulo, palit din siya og paracetamol. Nga pa, inom og tambal mo kana mo kini kay basin magdugangan imong balatian sa lawas. Ingon na. Oo. Nabayan na may anak na. Ingon na, no? So, pwede siya binlan, pinagi sa donasyon. Ang amahan pwedeng magkusi portion siyang property, ihatag siyang anak in a form of donation. Basta lang, dili maamong ang legitim sa mga igsoon. Pero kung bugtong, ay, buras ka siya. Sa lagtod ka pagkasulti, ang donor, dili pwede nimo mapugngan. Nga naman, kana sila, doon ay gitawag nga sa balaod nga donative intent. No? Tungod kay nakita nila nga kining angayan, very deserving, ang mao nga done. Dili ni mo pwede sila mapugnan. Okay, so kung kitsa ba ito yung utanan ni no? Si Rod ni. Rod, pakisayod ko nugdogang Rod para matinagsan na to kay basin o niya pagsulti ni mo, irili ni mo ang akong diskusyon, siya niya sayop di ay pagyod. Siya dili makana mo maulagi na pakisayo tagdugang. Pakisayo tagdugang. Okay? Nala, sige. Gikan ni Oliver Ampong Nalwal. Ni adini si Erlinda Elibera Mendoza. Mautong reklamo sa labor, no? Atong pangamustahon taon-taon. Noda Biritas, pangutanan ako, Sir Frank. Ingon pa ni Oliver Ampong Nalwal. Unsa mang inyong pag-vlog karon ber? Tuloy-tuloy bisag init kayo ber? Sa bagay ga jacket man mo, pero labi-labi ka init, labi na mag-helmet mo. Grabe nga mga pag-antos nila bay. Ang akong kabiliban ning atong mga vlogger kay ang ilang effort very productive.
Pero nahimo nga way pulos ang ilang effort. Nahimong useless ang ilang effort. Ilabi na kanang ilahang pag-anha sa mga lugar nga angay developon nga tourist spot. Sa mapanalitan din sa ato sa Dakbayan. Ambot og nakasunod ba kamo? Lalawigan sa Misamis Oriental. Pero ang nakayo sa Misor kay hinay-hinay ilan nagisugdan ang pag-develop sa tourism. Kita din na ay mga potensyal nga lugar sa Dakbayan, bukiran nga bahin sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, nga angayan natong developon. Pero ultimo, bisag usa ka bukhaliging kawayan, wala gyud nila buhata. Ambot na unsa na ta. Kadiyot lang ha, Oliver. Pautanan ako Sir Frank, naabay kapas atong gobyerno nga bayran ta isip OFW nga nabiktima sa bankruptcy sa company nga atong gitrabahoan abroad. Like for example, wala ko sweldohe og 5 months dito sa Saudi. Pwede ba ni mahimo sa atong gobyerno? Kay para nako ba? Unta, mahimo ni aron pag-uli sa Pinas, naapatay kwarta madala sa atong pamilya. Gwapo kay ni nga paminaw ng imuhang concern, no? Pero mulagi kung bangkaruta na, unsa may ihatag? I cannot give you which I do not have sa pinulungan nga English. Kay unsa may ihatag ug wala na. Mao gina, bisan pag ato isumbong og kanang ibutang talang no isumbong kay naa kay claim back wages etc. kay wa ka masuldo kay mao na basin og tubagon na niya ta sa maong mga kompanya nga patyan na lang ko ninyo wa gid taw ko kahatag oy na bangkaruta man ko maglisod. Sakto mo sa imong suggestion nga dapat tunay balaod unta niini. No? Monitoron ang capacity sa moong kompanya nga nag-hire og OFW ditong dapita sa gawas. Periodical monitoring system must be adopted, no? To benefit the OFW working abroad. Ang buta to ipasabot nga kining kompanya nga registered ni siya, legitimate, atong monitoron for every quarter, we have to require nga magpahigayon sila og report ngadto sa Department of Labor o sa uban pang ahensya Department of Migrant Workers nga mauni ang ilahang confidential nga report sa ilang expenses kada buwan. Ang ilahang salaries and wages sa mga OFW o uban pang mga obligasyon nga ilahang pagabuhaton i-report yun na aron nga mamonitor aron sa ingo nga kung magduda dunay inconsistency nga mabasa sa Department of Migrant Workers sa report gikan mismo sa usa ka agency nga nabangkaruta na dili pabuton og next quarter ang Department of Migrant Workers will immediately conduct investigation aron nga dili ma-prejudice, aron dili maglisod og mahimong maapektahan ang atong mga OFW nga tuad ditong dapita sa gawas na trabaho. So kung masabtan nato nga bangkaruta, at the earliest possible time, ang OFW kinahanglan bayran, dili paabuton nga mabangkaruta. Maunta na. Okay. Sige Ber, salamat kay Ber ha. Tsakto maning iyang sulti nga pag-uli sa Pilipinas naapatay kwarta madala sa atong pamilya. Luoy kay kainan no, nanarbaho ka para maka-income ka bisag gamay unya dayon the next into news nga mebawan nato na bangkaruta na lisod. No, aron nga malikayan. So, among departamento, manilip yun kanunay sa records. And that should be part of the agreement between the different agencies nga nag-hire og AFW
OFW og ang Department of Migrant Workers. Speaking of Department of Migrant Workers, mag-una ang atong natudlo, regular na siya nga secretary sa Department of Migrant Workers nga mao si Sir Kakdak. O giintrigahan ra ba ni siya sa uban ng mga grupo nga dili gina siya mo himuong secretary, Mr. President. Kini among na pili-pili wa magserbe. A week after bago pa ning naaiga petisyon nga pulihan si Kakdak. Si Kakdak gi-appoint kagapong adlaw secretary sa Department of Migrant Workers. Okay, so sa untaman, so mayunta ni noong mga pamaagi kung buhaton o doon na tayo balaod may tungod na protection sa atong mga OFW. Okay, si Ma'am Erlinda Elibera Mendoza, Nuda Veritas, maing hapon Sir Frank. Nalimot ko pangutana nimo Sir Frank, pila di ay kabulan ang limit gikan sa paghawa Sir Frank kon magsumbong sa Bureau of Labor. Sir Frank, ako nitong nagpa-advise sa imo katong bakery. Oh, nakaila ko nimo. Erlinda Elibera Mendoza. Imong pangalan, di ba? Sir Frank, di ba mi makauli? Kasi di makauli. Ano di man mo makauli? Sir Frank, dili ba mi makauli mega luhaan? Dili. Patas. Dili. Patas na sila kanang sina nga matud pa ni Ma'am Shirley Alvarez nga kanhi nagatrabaho o nag-retire na karubag-o sa Department of Labor, ang sina single entry approach. Okay? Dili, patas na sila. Inato ang pagtratar. Inato. Makita nimo ng mag-atiman nyo diha. Kung mahimo ang ilahang mga office nila nga uniform, mga gisig ilok, yan nurugin na sila nga mga tao. At home ka nga musumbong sa maong problema. Ayaw pagduha-duha. Ha? Sige. Unya, kay money claims man according to the law, basta nga money claims, 3 years period. Ayaw dugaya ay pagpabutan ng 3 years. File ka na. Di ka kinanglan nga mag-file. Ang imong i-ready diha, o doon na kay mga documents, pagpamatuod nga trabaho ka sa maong bikiridad, no? Kay interviewon ka man, uban ang imong bana, uban nilan siya, no? Kay basi kulbaan po na siya. Way kulba-kulba, inato lagi ang ilahang pagtratar. Makakita ka lang og naay mag-American na diha, kung tuwa ka na sa taas-taas nga level nga kaso, kini pinakaubos man Muhata na. O kay aron nga matinawan ka sa mabayaran kaha ni akong bana, Sir Frank. Depende na day na sa arbiter. Depende na day na. Kana may magahusay na. Maingon dayon tong arbiter. Kinsa nga nito ngalan nimo? Okay, mo kanay. Pila ka tuig trabaho? Pila bisuldo nimo? Ingon na imo hang overtime, na imo ka pangutanong ka na. Wala. So, paninglan. Na kay holiday pay? Wala. Paninglan. Ingon na ang sistema. So, itotal na naminaw tong tag-ESB kireda yon. Naminaw. Okay, pag humanin dito na tag-ES Bikiri. So, paistoryahan tong tag-ES Bikiri, ako mag-share na. Alkansi manggugko, mo ka na mo kini. Pila di mo ka naman. Okay, ka na mo kini. O alkansi ka man pananglitan, pasabta og maayo. Kay sayo naman siguro ang mga trabante nga makasabot. So, na ang Department of Labor.
maingon din siya, sige, mone, sabutan tani og mayo. Mahimo nga mag-suggest siya nga bayran nga naay specific nga amount. Kay basig mo hangyo ang tag-iya sa bikiri. Magsabot-sabot pagka magkasinabot nga mao na pabalikon din mo na sunod semana, magdala ka na ubayad. Kadto siya. Katong tag-iya sa bikiri. Sulayi lang ninyo. Atong isalig ni sa Department of Labor. Ha? Sige, si Ma'am Erlinda Ilibera Mendoza. Siya nga naa siya mga payslip, Sir Frank. Kita mo na ay payslip. So, pwede na ma-compute. 17 years to siya katrabaho, no? Taon-taon na nga panahon. Panalitan karon minimum wage. Pila to iyang sweldo? 350. Minimum wage niya. Butan lang 300. So, multiply by that number of years, naiyaman ako. Pero, kini premature maning atong giskutan. Kaya di man ko taga Department of Labor. Adto sa dito. Karong sunod simana. Ha? Sige. May nang magkasinabot ta. Sige, any more question? Kay aron nga sama ko sa pa, mahurot ang inyohang mga ipadangat nga mga pahutana. Diri sa 0917, so far wa ko'y nadawat nga pangutana pinagi sa cellphone, no? Sa 0917-704-3210. Kajot lang ha, tanaw na ko ning kuan. Okay. Naningil magbayad di ini, billing man di ini, billing. Kung sa Binisaya pa, pagbayad na di, sir. Sige ka po, maigin sila maningil dito. Niyang serbisyo ra ba, dili ta pura, dili ra ba tagbaw ta. Anyway, mao na, no? Noon na tayo YouTube channel sa Noda Veritas. So sa inyo na, i-type lang Noda Veritas CDO. Pag-click ninyo diha, areglado na dayon nga kuan kining manggawas ang mga nagkalaling episode sa Noda Veritas. Ang iya ding sweldo inadlawan 283. Among gikwenta Sir Frank ang salary niya 283 ang iya nga sweldo. Ginagmay, no? Pero nagantos siya. Na kini pag-report ni mo nga 283, tanawon pa ni sa Department of Labor. Ngano man kay nga tong minimum wage sa mga katuigan nga nang labay, nag-usab na hanto dining mga panahon na. So separate og buwag kini nga computation. Na kun panalitan mo ingon sila nga sabot-sabutan na lang nato ni nana ang tag-iya. Ayo pagbakuli. Pero naaman ang taga Department of Labor patabang sa pagpa-advise. Sir, unsa ka ni sir? Unsa may pila may offer na maingon dayon kay di maguna siya bankrupt sir kay ga-open man naglaing bakery. Isulti na kay aro nga tabangan kay god sa Department of Labor. Okay, so magawas ang computation. Na kun mo hangyo, bahala na mo. Inyo na nga risko. Ha? Sige. Alright, doon ako ilain nga pangutana nga akong pagtagdo na to din he. Kaya napamantay mga pipila ka gutling. Sir Frank, karon lang bag-o, ako nadiskubrihan, lain nga pangutana, no? Ako nadiskubrihan nga ang deed of sale sa yuta nga gipalit sa akong papa sa mga katuigan nga milabay dili notaryado kay amo na unta iparehistro sa Register of Deeds. Sa akong pagsusi ang seller patay na og si papa hapit na sad tuig nga patay. Nasad unsay imong mga mahimo, unsay imong mga mahimo niini.
primero og dili notaryado, no? Naay mga deed of sale nga dili notaryado. Nga siguro nga dali ba o way plano unsa pa diha kabayan sa palit sa yuta. Na unsa may effect sa usa ka deed of sale or absolute deed of sale kon dili notaryado. Unsa iyang effect niana? Balido ba siya nga kontrata sa pagpinalitay sa yuta? Antubag, yes. Balido ang ilahang pagpinalitay sa yuta. Pero ang pagkabalido sa pagpalit sa mong luna sa yuta, para lang nilang duha. Naay gatawgo na nga term sa English, it will never bind the third party or it does not affect the third party. Kay ang rason dili notaryado. And therefore, valid ang contract, di man notaryado, ilarato. Ilarato. Nangamatay na ra ba? Nangamatay na ra ba in taon? Naturak lang nangamatay, mga sumusunod lang magsabot-sabot na yun eh. Akong i-suggest na ko nga, i-presenter na sa mga kaliwat katong mga nahabilin. Di po sila makadinay kaya naamay deed of sale. Nahitabok yung lugar ang pinalitay. Lamang dili notaryado. Ang ako i-suggest, hangyon ninyo ang mga bag-o nga generation tagtungod. Pwede ba ta maghimo o bag-o nga deed of sale? O ang kinamugalangan may magpirma. Kinangamatay naman lugar ang mga principal. Aron nga amo ning marehistro dito sa Register of Deeds. Hangyo katong nagbaligya. Aron nga mabag-o na ang mao nga deed of sale unya notaryado dayon ditso og pwede na dayon ni marehistro nato diha mismo sa Register of Deeds. Ako balik ko na, the contract is valid. Balido ang mong kontrata. Tali sa nagbaligya, nga patay na, o sa nakapalit sa mong luna sa yuta, nga patay na sab. Balido. Lamang dili na to marehistro kay pangitaon man ang notarized document or absolute deed of sale sa BIR. Kay mao man kadto atong kwentahon sa bayronon sa buhis. Napay correlated pangutana ni part no nga 1952 pa ang nahitabo nga pinalitay unya notarized. Hantod karon sigon sa pangutana hantod karon wa pa marehistro sa kuan sa BIR o sa Registry of Deeds 1950s pa. Nangamatay na silbi ang mga tagtungod na saon man na. Dakong bayronon sila sa capital gains. Kung kwentahon ni mo mga tuig butanta 1951, 52, 53 up to 2004. Og dako na ngayuta, dako ng kantidad sa capital gains. Na i-surcharge, na i-penalty. Saan man nato na? Diba? Matod pa suban kalibanga kita na Sir Frank. Na maog yun ang magakaitabo. So, sa solusyon, ang mga itatawag solusyon may tugon niya na. Mao lang gyapon. Kung maayom-ayom, okay lang. Pero kung panalitan dagan mong sapi, asukli na. 1950s pa. Ang BIR may sapian na. Sa kini, muning buhis nga itong gipangita. Kay kawaton lang ning atong buhis sa mga government official. Sige lang. Basta kay mabayad mo. Abi ni mo na agi corresponding burden. Ilabi na ka ng mga pagpenalitay sa yuta. The burden will start from the very moment that you acquire the property. Because you have to report that
to the office of the BIR within 1 month period para makalikay ka sa ibuhang mga additional add-on nga mga obligasyon ilabi na ang pagbayad sa buhis. Part 1 natin kung panaruguras din sa ato karong pagpanaguban. Ingon pa ni Ma'am Erlinda Eliebera Mendoza. Salamat Sir Frank sa ibuhang advice. Thank you. Sige. Alright, wa natin panaruguras dinhe. Ako lang basahon katapusang episode sa pagpadagan sa programa nga kalipay nga mulahutay kay Biyernes man karon. So katapusan kini nga yugto sa pagpadagan sa programa nga kalipay nga mulahutay. Morning topic. Ang Ginoo hilabihan ang pag-antos aron maluwas ang tao. Apan ang tao wala makadumdum sa iyahang Ginoo. Usbon ko, ang Ginoo hilabihan ang pag-antos aron maluwas ang tao. Apan ang tao wala makadumdum sa Ginoo. Alas 6 ni karong gabi uban ni Ma'am Girlie Gualberto Suwan. Salamat sa inyong pagpaminaw sa tungkuyog karapon na Ricky Langga. Kami mo ingon, salamat gayod sa pagsunod kanunay sa Nuda Veritas. Palihog suginli ang atong uban natong mga kahigalaan o mga amigo na atay programa nga informational o educational nga programa 3 to 4 MWF madungog din sa Radyo Ultra ang programang Nuda Veritas. Maayong hapon kaninyong tanan.